Nagsimula noong 1992, sa kaibuturan ng gubat ng Colombia, isang kartel na pinamumunuan ni Pablo Escobar ang nakitang nagbabaon ng ilang barilis na puno ng 200 milyong dolyar. Lahat ng ito ay kay Escobar, na nakatago dahil siya ay tinutugis ng mga pulis. Nang makuha ang pera sa ilalim ng lupa, inalis ng kartel ang ilang miyembro na pinaniniwalaan nilang mga traidor. Inilibing ang kanilang mga bangkay sa iisang lugar. Pagkalipas ng 35 taon, nagsimula ang mga ulat na kumalat ng isang kakaibang kwento. Si Pablo Escobar ay umano'y nag-iwan ng isang nakabaong kayamanan. Gayunpaman, wala pang nakakahanap nito. Ang tanging taong nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng mapa ng kayamanan ay isang dating miyembro ng tauhan ni Escobar na nagngangalang Juan, na ngayon ay naninirahan sa Israel. Ang eksena ay lumipat sa Miami kung saan ang isang boss ng mafia na nagngangalang Avi. Isa sa kanyang mga tauhan ay dumating na may dalang malaking balita. May isang tao na may detalyadong mapa para sa kayamanan ni Escobar at ang taong iyon ay si Juan. Nang hindi nag-aksaya ng oras, ipinadala ni Avi ang kanyang mga tauhan upang subaybayan si Juan. Hindi nagtagal, nagtagumpay ang mga tauhan ni Avi sa pagdukot kay Juan. Start talking, man. Pinahihirapan nila siya ng brutal, umaasang may lalabas ang katotohanan. Noong una, ayaw ibunyag ni Juan ang kahit ano, ngunit pagkatapos nilang magbanta na patayin ang kanyang anak na babae, sa wakas ay nawala na siya ng pag-asa. Sinabi niya sa kanila na ang mapa ay nakatago sa likod ng isang larawan sa bahay ng kanyang anak na babae. Kahit may impormasyon, pinatay agad ng mga lalaki si Juan. Kinabukasan, nakatanggap si Avi ng update. Alam na alam nila kung nasaan ang mapa ng kayamanan ngunit may problema. Ang anak na babae ni Juan ay isang bihasang abogado na may mahigpit na seguridad. Ang pagpasok sa bahay niya ay hindi isang opsyon, lalo na kung may kinalaman ito sa karahasan. Kaya nagpa siya si Avi na lapitan siya ng direkta at makuha ang tiwala nito. Kinabukasan, hinarang ni Avi ang anak na babae ni Juan habang palabas ito ng korte. Ang pangalan niya ay Sandy. Ginawa ni Avi ang lahat ng makakaya niya para makapagsimula ng pag-uusap. Nagkukunwaring kailangan niya ng tulong legal. Si Sandy ay nahulog sa bitag at di nagtagal ay nagkasundo silang dalawa na magkita. Nagkita sina Avi at Sandy sa isang yate kung saan nila ginugol ang hapon sa pag-uusap at pag-inom. Patuloy na nanliligaw si Avi sa kanya. Unti-unting nakuha ang kanyang loob. Pagsapit ng gabi, lasing na si Sandy at hiniling kay Avi na iuwi ito. Pagdating nila sa bahay ni Sandy, patuloy siyang inaakit ni Avi, itinutulak ang mga bagay patungo sa isang bagay na mas malapit. Kalaunan ay sumuko si Sandy, pagkatapos ay tumungo sa banyo upang linisin ang sarili habang naghihintay si Avi sa sofa. Dito na siya kumilos. Tahimik na lumapit si Avi sa painting kung saan nakatago ang mapa ng kayamanan ni Pablo Escobar. Maingat niyang ibinaba ito at kinuha ang mapa mula sa likod ng frame. Ngunit habang binabalik niya ang painting, biglang pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan, hinuhuli si Sandy gamit ang baril. Gusto ng lalaki ang kayamanan para sa kanyang sarili at tumangging ibahagi ito kahit kanino. Nanatiling kalmado si Avi at inalis ang atensyon niya ng matagal para makuha ang baril. Nagkaroon ng away at nauwi sa pagpatay ni Avi sa kanyang sariling nasasakupan. Matapos maayos ang lahat, humingi ng tawad si Avi kay Sandy at inamin ang katotohanan. Ang tanging dahilan kung bakit niya ito nilapitan ay para nakawin ang mapa. Kakatwa, hindi galit si Sandy kahit papaano. Sa halip, nagpa siya siyang suportahan ito hanggat kaya niya. Pumayag si Avi at sabay na umalis ang dalawa. Kinabukasan, naglakbay sina Avi at Sandy sakay ng maliit na bangka patungo sa looban ng Colombia. Doon, sinalubong si Avi ng kanyang kanang kamay na si Isaac. Dinala sila ni Isaac sa isang ligtas na tuluyan na inihanda na niya kasama ang isang grupo ng mga upahang mersenaryo na handang tumulong. Sa lugar, ipinakilala ni Isaac si Avi sa dalawa sa mga mersenaryo, isang pares ng mga lubos na, bihasa na magkapatid. Ipinaliwanag din niya na 3 pang mersenaryo ang darating mamaya ng gabing iyon. Iniisip ni Avi kung 5 tao ba ang hindi sapat para sa misyon. Tinitiyak sa kanya ni Isaac na kailangan nila ng higit pa dahil isa pang grupo ng mafia ang matagal nang naghahanap ng kayamanan ni Escobar at nagtatago sa kung saan sa loob ng parehong gubat. Nang gabing iyon, nakilala ni Avi ang karagdagang mga mersenaryo na sasali sa koponan. Isa pa ang nakatakdang sasama sa kanila kinabukasan sa loob ng gubat ng Colombia. Kinabukasan, si Avi at ang kanyang koponan ay nasa kailaliman na ng gubat ng Colombia. Si Sandy lang ang babae sa grupo, ganap na wala sa lugar kumpara sa mga mersenaryo sa paligid niya, ngunit determinadong manatili. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, huminto ang grupo upang magpahinga at suriin ang mapa.
Habang naghahabol sila ng kanilang hinga, isang ahas ang tahimik na gumapang sa likod ni Sandy. Bago pa man ito makaatake, isang lalaki ang pumasok at pinatay ito sa isang iglap. Siya ang huling mersenaryong kinuha at ang pangalan niya ay Santiago. Sa kanyang pagdating, ang grupo ngayon ay mayroon ng 8 tao na kumpleto sa kagamitan para sa anumang panganib na nasa harapan. Nagpatuloy sila sa paglalakad papasok sa kagubatan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bigla silang napapaligiran ng isang grupo ng mga armadong sundalong Colombian. Inaangkin ng mga lalaking ito na sila ay mga gwardya ng kagubatan at iginiit na walang pinapayagang mga tagalabas dito. Si Santiago, na nagsasalita ng lokal na wika, ay sinubukang makipag-ayos, ngunit wala itong patutunguhan. Inutusan sila ng kapitan na bumalik, at isa sa mga sundalo ay hinawakan pa si Sandy upang pilitin silang sumunod. Doon na nagalit si Avi. Pinatay niya ang sundalo ng walang pag-aalinlangan, at sumiklab ang isang marahas na labanan. Nang hangupan na ang lahat, inutusan ni Avi ang 3 sa kanyang mga tauhan na hanapin ang lokasyon ng tinatawag na kampo militar. Kumbinsido siyang hindi totoong sundalo ang mga ito, kundi isa pang grupo ng mafia na naghahanap ng kayamanan ni Escobar. Dahil wala na ang ilang miyembro ng team, nagpatuloy si Avi sa paglakad kasama ang iilang tao lamang. Di nagtagal, napadpad sila sa isang malinaw na ilog at nagpasyang maligo at magpahinga sandali saglit. Samantala, ang 3 lalaking pinapunta ni Avi ay natagpuan ang kampo. Ito ay pinamumunuan ng isang pinuno ng kartel sa gitnang silangan na nagngangalang David, na naghahanap din ng kayamanan ni Escobar. Siya at ang kanyang mga tauhan ay naninirahan doon ng halos 1 taon ngunit hindi sila nagtagumpay. Mula sa malayo, nakita ng magkapatid at ng team ni Abby, si David kasama ang kanyang batang anak at agad na bumuo ng isang plano. Nagpasya silang dukutin ang bata, sa paniniwalang pipilitin nito si David na makipagtulungan sa kanila. Ang kanilang kasama, si Neil, ay binigyan ng ibang misyon. Siya ay makakapasok sa kampo na nagbabalat kayo bilang isang katulong. Pagbalik kasama si Abby, siya at ang natitirang mga miyembro ay nagpasyang magpahinga at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa madaling araw. Samantala, ang magkapatid ay nakarating na sa kampo ni David upang isagawa ang pagdukot. Pagkalipas ng ilang oras, nagtagumpay sila sa pagkuha ng anak ni David at pagkuha ng litrato upang ipadala kay Neil. Sa loob ng kampo, si Neil ay lumapit kay David habang nagkukunwaring naghahain sa kanya ng masarap na alak. Nang sakto na ang oras, ipinakita niya kay David ang litrato ng kanyang nabihag na anak at sinenyasan itong manatiling tahimik at sumunod. Walang pagpipilian si David kundi sumunod habang inaakay siya ni Neil palabas. Sa labas ng kampo, si David ay itinulak papasok sa isang truck kung saan ang magkapatid ay naghihintay na. Silang 3 ay inilayo siya mula sa base patungo sa isang mas ligtas na lokasyon para sa pagtatanong. Habang nasa daan, tinanong ni David kung bakit dinukot ni Neil ang kanyang anak. Hinala na ang tunay nilang layunin ay ang kayamanan ni Escobar. Isiniwalat ni Neil ang katotohanan. Hindi nila kailanman dinukot ang bata. Ligtas pa rin siya sa kampo. Gumawa lamang sila ng litrato para takutin si David at makipagtulungan. Tungkol naman sa kanilang layunin sa gubat, ito mismo ang hinala ni David. Hinahanap nila ang parehong kayamanan. Binalaan sila ni David na hindi nila ito mahahanap. Halos 1 taon na siyang naghahanap ng walang anumang resulta. Ang hindi alam ni Neil ay tahimik na pinagsisikapan ni David na palayain ang kanyang sarili gamit ang isang nakatagong kutsilyo. Samantala, naghanda si Abby na magpatuloy papunta sa pinagmumulan ng kayamanan. Ngunit si Sandy ay biglang nagkasakit ng malubha dahil sa pagkaing niluto nila kanina. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya si Abby na ipagpatuloy ang paglalakbay kasama lamang ang isang kasama, iniwan sina Isaac at Santiago upang bantayan si Sandy. Bago magpahinga, sinabihan ni Isaac si Sandy na matulog ng kaunti upang maabutan nila si Avi sa umaga. Pagbalik sa daan, sa wakas ay nagawa ni David na makawala sa kanyang mga pagkakahawak at inatake si Neil. Tumalon siya mula sa umaandar na sasakyan at tumakbo papasok sa gubat. Hinabol siya ni Neil at ng magkapatid. Sa masukal na kagubatan, at ang paghabol ay nagpatuloy hanggang sa pagsikat ng araw. Sa isang panahon, nagpasya silang maghiwalay upang masakop ang mas maraming lugar. Di nagtagal, nakita ni Neil ang isang binti na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga tuyong dahon. Sa paniniwalang si David ito, maingat siyang lumapit. Ngunit nang malapit na siya, tumalon si David at pinatay siya ng madali. Pagkatapos, kumuha si David ng walkie-talkie at tinawag ang kanyang mga tauhan, hinutusan silang pumasok sa gubat at tugisin ang mga natitirang miyembro ng grupo ni Neil. Ang kwento ay bumalik kina Santiago at Sandy habang sila ay nagising. Walang babala, ipinulupot ni Santiago ang kanyang braso sa leeg ni Isaac at sinakal ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan ni Isaac sa isang bangin. Pinanood ito ni Sandy nang walang imak. Sa ibang lugar, sa wakas ay narating ni Avi at ng kanyang natitirang kasama ang minarkahang lugar ng kayamanan.
Kumuha si Avi ng dalawang lokal na taga-nayon upang tulungan siyang maghukay sa eksaktong lugar na ipinapakita sa mapa. Ang kwento ay bumalik sa magkapatid na ngayon ay nakaharap sila mismo sa mga armadong tauhan ni David. Dahil walang labasan, hinarap ng dalawang magkapatid ang buong grupo. Isang magulong labanan ang sumiklab, dalawa laban sa marami. Sa panahon ng labanan, ang nakatatandang kapatid na nakaitim ay sumugod at lumaban ng malapitan. Sinuportahan siya ng kanyang nakababatang kapatid mula sa malayo, nagpapaputok tuwing kaya niya, ngunit ang nakatatandang kapatid ay nabigla at binaril ng ilang beses. Nang makitang bumagsak ang kanyang kapatid, nawalan ng kontrol ang nakababata at binuka ang lahat ng kanyang ari-arian, nalipol ang iba pang mga tao ni David. Nang matapos ang laban, kinaladkad ng nakababatang kapatid ang kanyang sugatang kapatid sa ilalim ng isang puno at desperadong sinubukang panatilihing buhay ito. Nangako siyang kukuha ng gamot, ngunit nang sandaling lumayo siya ay binaril at agad na napatay. Ang bala ay nagmula sa isa sa mga sundalo ni David na nagawang mabuhay. Sa huli, parehong bumagsak ang magkapatid sa gubat. Sa puntong ito, 4 sa mga tauhan ni Avi ang namatay, naiwan na lamang ang 4 katao. Si Avi at isang kasama ay patuloy pa ring naghuhukay sa pinagkukunan ng kayamanan, habang sina Sandy at Santiago ay patuloy na naglalakbay sa kagubatan. Hindi nagtagal, nakatuklas si Avi ng isang bar-ilas na tumutugma sa mga marka ng mapa. Sa tulong ng dalawang lokal na taga-nayon, hinukay niya ito, ngunit sa halip na pera, ang bar-ilas ay puno ng mga bungo ng tao. Sa eksaktong sandaling iyon, isang pagsabog ang sumabog sa malapit, na agad na ikinamatay ng dalawang taga-nayon. Nakaligtas si Avi sa pagsabog, ngunit napagtanto niyang nakatapak siya ng isang landmine na sasabog sa sandaling gumalaw siya. Sa wakas ay nag-click ito. Mula sa simula, si Sandy ang nagplano ng lahat ng ito. Ang mapa ay nagmula sa kanya, at ang buong paghahanap ng kayamanan ay isang bitag. Inutusan ni Abby ang kanyang huling natitirang kasosyo na tumakbo bago sumabog ang bomba. Tumanggi ang lalaki noong una, ngunit umalis matapos siyang pagbantaan ni Abby gamit ang baril, naiwan si Avi na mag-isa at na-stranded sa ibabaw ng mina. Mula sa malayo, pinanood ni Sandy at Santiago ang pagsabog at ngumiti. Kinumpirma nito ang lahat, ang bitag ay kanila, matagal nang magkakilala ang dalawa, at plinano ito mula pa sa simula. Nang mawala ang banta, nakipagtulungan sila sa mga lokal na taga-nayon upang hukayin ang tunay na kayamanan ni Pablo Escobar. Nangako sina Sandy at Santiago na ibibigay ang lahat ng pera sa mga taga-nayon dahil ang kanilang buhay sa lugar ay puno ng kahirapan. Nabunyag na sina Sandy at Santiago ay isang mayamang mag-asawa. Hindi nila kailangan ang kayamanan. Hustisya lamang ang gusto nila. Isang flashback ang nagpapakita kay Juan, ang ama ni Sandy, na tumatawag sa kanya bago pa man siya mahuli ng mga tauhan ni Avi. Binalaan ni Sandy si Avi tungkol sa panganib at sinabihan na palitan ang tunay na mapa ng kayamanan ng isang pekeng mapa. Matapos malaman ang pagkamatay ng kanyang ama, nagalit si Sandy at nakipagtulungan kay Santiago upang pabagsakin ang mga taong responsable. Sa lahat ng panahong ito, hindi si Avi ang gumagamit kay Sandy. Si Sandy ang gumagamit kay Avi. Sa mga huling sandali, si David at ang kanyang mga tauhan ay nakarating sa lugar ng kayamanan at lumapit kay Avi, na nakatayo pa rin sa ibabaw ng mina. Hindi sinabi ni Avi sa kanila ang tungkol sa bitag. Nang makalapit ng sapat si David, hinawakan siya ni Avi ng mahigpit. Sumabog ang mina, na ikinamatay nila. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.